Hello po mga kaibigan, Kuya Largy is here para sa ating Bible sharing. So meron na naman tayong pag-uusapan sa oras na ito at isang magandang istorya na naman ang ating maririnig galing sa Bible. Ang pag-usapan po natin, ang babaeng 12 taon nang dinudugo. At mababasa po natin ang kanyang istorya sa Marcos chapter 5, verse 25 hanggang 24 po mga kapatid. So simulan natin at sinamarize po natin ang kanyang istorya para mas makilala natin ang babaeng ito. Maaaring napakinggan na natin siya, narinig na natin siya, o nabasa na natin siya, pero himay-himayin natin kung sino ba ang babaeng ito. At isang babae na may 12 taon nang dinudugo, hirap na hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip ng babae, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. At naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? At sumagot ang kanyang mga alagad, kasi kasama niya yung mga alagad niya, nakikita po ninyong napakaraming nakikipagsiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Ayon yan sa Marcos chapter 5, verse 25 hanggang 34 po. So, tuloy natin, 12 taon, halos 12 taon pong dinudugo ang babaeng ito. Diba? Guro nyo, grabe yung kanyang karamdaman. Diba? Especially bilang isang babae. Diba? Babae po kasi yung bida sa atin, diba? Diba? Sa panahon natin ngayon, diba? Yung mga babae, diba? Kapag merong buwanan na dinadagnan sila, diba? Grabe, diba? Hindi na sila papakali. Naiirita na sila. Ito pa kaya na halos 12 taon niyang pinagdusahan itong sakit niya na ito. Diba? Ang babaeng tinutukoy sa banal na kasulatan ay nagdusa sa pagdudugo sa loob ng 12 taon. Walang sino man ang nakakaarok sa lalim kung ano man ang kanyang pinagdaanang dusa at kabiguan. Diba? Grabe, 12 taon. Diba? Grabe niya pinagdusahan ito mga kapatid. Sa halip na ang pagdurusa ay lumiit, habang dumadaan ang mga araw, ay mas lalo pa itong lumalala, habang lumilipas ang mga taon, siya ay lalo pang nagdusa sa kabila ng napakaraming doktor. Ang salitang ito ay nagsasabi sa kanyang kabiguan naranasan. Kapag ang isang doktor ay hindi siya natulungan, pumupunta siya sa ibang doktor. Ngunit ang doktor na ito ay hindi rin nakapagpabago sa kanyang kalagayan o sitwasyon. Sa kalagayang pinansyal, ay lalong naging hamon sa kanya yung mga gastos, di ba? Yung pagpunta-punta sa doktor, bago siya pumunta sa isa namang doktor, ay kinakailangan niyang magtrabaho at ipunin ang kanyang kita hanggang sa makayanan niya ng makapagpakonsulta ulit sa isang doktor. Sa makatuwid, hindi niya na makaya ang mga bagay tulad ng bagong damit, sapatos, at ang iba pang mga pangangailangan niya sa pang-araw-araw dahil mas lalo niyang iniintindi yung kanyang karamdaman, di ba? Sa uli, siya ay nasa isang kalagayan na kung saan nagamit niya na ang lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit walang naitulong sa kanyang paggaling. Di ba? Nagastos niya na lahat, naipamili niya na lahat ng ari-arian niya, pero hindi pa rin ito nakatulong para siya ay gumaling, kapatid. Makikita natin yung istorya ng babae ito na yung kanyang pananampalataya sa Jesus, sa Panginoong Jesus, grabe. Nakita natin kung paano siyang nagtiwala sa kayang gawin ng ating Panginoong Jesus. Diba? Kahit maraming balakid, kahit maraming tao, kasi kilala si Jesus, marami siyang ginagawang mga himala. At kapag kung siya sa isang lugar,
talagang si Jesus ay dinudumog ng maraming tao para masaksihan nila, para makita nila, para maranasan nila yung mga himalang gagawin ng Panginoong Jesus. Pero hindi nagpatinag yung babae, no? Dahil gano'n na lang yung kanyang kagustuhan na gumaling. No? Kasi ang dami niya nang nilapitan. Di ba? Miski isa sa mga doktor na kanyang pinuntahan, wala siyang napala. At 12 taon niyang dinusa, kapatid, yung karamdaman na ito, kapatid. Kaya gano'n na lang kanyang puso, yung kanyang desire para makalapit sa Panginoon. Di ba? At sabi niya, mahahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon. Mahahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoong Hesus. Alam kong gagaling ako. Grabe yung pain na pinakita ng babaeng ito. At talagang sumiksik siya. In relate naman sa buhay natin, mga kapatid, sometimes tayo po sa panahon natin ngayon, lalo na sa bansang Pilipinas, di ba? Napakaluwag pa ng salita ng Diyos. At yung ating mga iglesia, maraming churches dito sa ating bansa, no, na open para sa atin at talagang tinatanggap tayo. Pero minsan tayo mismo hindi natin magawang makalapit sa Panginoon, especially sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Gusto nating pagpalain, gusto nating makaranas ng mga himala ng Panginoon, pero ayaw nating gampanan kung ano yung tungkulin natin sa Panginoon. Di ba? Mas pinipili natin yung mga bagay na makamundo kaysa ang maka-Diyos na gawain. Di ba? Parang example ko lagi, di ba? Pupunta ka na lang ng church. Di ba? Magsisimba ka na lang every Sunday, hindi mo pa magawa. Di ba? Ang daming hadlang. Di ba? Pero makita natin yung babae na sa dami ng hadlang, makalapit kami sa Panginoon. Alam niyang gagaling siya. At tayo minsan nawawala yung ating desire, mga kapatid. No, yung desire natin na lumapit sa Panginoong Hesus. Especially sa kanyang presensya. Di ba? Yun na nga lang ang hinihiling sa atin. Pero hindi pa natin magampanan ng maayos. At mas pinipili pa natin ang makamundong bagay. Mas pinipili natin ang mamasyal sa mall kaysa ang magsimba sa iglesia. Mas pinipili natin ang makipag-reunion sa family kaysa unahin ang pagsamba sa Panginoon. Hindi masamang gawin mo kung ano yung mga bagay na gusto. But make it sure na mga bagay na ginagawa mo is ikalulugod ng ating Panginoong Jesus. So, si Jesus ay hindi nagbabago ngayon kung ano man siya kahapon. At ginawa ng himala yung babaeng ito, ganun pa rin ang ating Panginoong Jesus. Gumagawa pa rin siya ng mga himala. At ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng mga pambihirang bagay. Si Lord kumikilos sa iba't ibang mga kaparaanan dahil sa ating pananampalataya. At nakita ng Panginoong Hesus yung pananampalataya ng babae ito. Dahil sa pananampalataya ng babae ito, nakaranas siya ng himala. Nakaranas siya ng kagalingan. Dahil sa kanyang pananampalataya. At ganun din tayo, mga kapatid. Kapag dinais natin, kapag dineser natin na mapalapit tayo sa Panginoon, makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga himala, iba't ibang pagpapala. Kaya minsan hindi maibigay ng Lord yung mga pagpapalang ito because ayaw natin lumapit sa Kanya. Ayaw natin naisin na mapalapit sa Kanya. Wala yung ating desire na makalapit sa Panginoon. Bagkus, mas binibigyan natin maraming panahon ng makamundong bagay. Kaya kapatid, kung gusto mong makaranas ng himala, lumapit tayo sa Panginoon para makaranas tayo ng mga himala. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon na may magandang plano ang Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Hindi masusolusyonan ang isang bagay na pinoproblema mo kung lalayo ka sa Diyos. Bagkus, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng pinagdaraanan mo, kapatid, lumapit ka sa Diyos. Kasi dito tayo mas lalong palalakasin ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanyang presensya. Kapag ninanais natin na tayo'y Kanyang pag-alabin sa Kanyang presensya. Ang himala sa buhay ng babae ay nangyari dahil, kaya nangyari yung mga himala sa buhay ng babaeng ito, kapatid. Number 1, siya ay nakarinig tungkol kay Jesus. Tayo po, mga kapatid, alam na natin kung anong ginawa ni Christ para sa atin. He died on the cross because of our sin. At alam natin na kapag lumapit tayo sa Panginoong Jesus, di ba, binigyan niya tayo ng kapatawaran, binigyan niya tayo ng pag-asa, at binigyan niya pa tayo ng karapatan para tawaging anak ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus ay binibigyan ng karapatan bilang anak ng Diyos, sabi sa John 1:1. At pangalawa, siya ay naniniwala sa pangako ng Diyos.
Makita natin yung kagaya ng babaeng 12 taon ng dinudugo, di ba? Nakita niya yung pangako ng Diyos, di ba? Nakita niya yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. At tayo, nakita din natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya wala tayong magiging dahilan para tumalikod sa Diyos. Dahil alam natin yung pangako ng Diyos. Dahil meron siyang magandang plano para sa ating lahat na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. At pangatlo, siya ay pumunta sa pananampalataya kay Jesus. Pumunta, kung yung kagaya ng babae, no? Kung nalaman niyang si Jesus ay naroroon sa lugar nila, hindi siya nagdalawang isip. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay lumapit siya sa Panginoong Jesus. Nakita natin kung gaano ka-powerful ang ating Panginoong Jesus. Kaya huwag kang magdadalawang isip na magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Sumampalataya tayo, magtiwala tayo sa kayang gawin ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Ang Diyos, para sa aking pagwawakas, ang Diyos ay hindi tao para siya ay magsinungaling. Sino man ang tumanggap sa Kanya at ang Kanyang salita at kumilos ayon sa pananampalataya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang kapangyarihan na lumabas sa Kanya, no, 1,000 years ago, ang nakalipas ay katulad pa rin ngayon. Kung ano yung naranasan ng babae na himala dahil sa pananampalataya, ganun pa rin yun, kapatid. Sa makatuwid, nasa atin na kung aabutin natin siya para sa kanyang kapangyarihan na nakapagpapagaling. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng mga pambihirang bagay. Supernatural, kapatid. Ang Panginoong Hesus ay walang imposible sa Kanya. Lahat ay kaya niyang pagalingin. At ang lahat ng bagay is mangyayari sa buhay natin, sa mga hinihiling natin kapag nananampalataya tayo sa Panginoon. Kung naniniwala ka, kung ikaw ay mayroong karamdaman ngayon, naniniwala kang pagagaling ka ng Diyos, naniniwala kang ang Diyos ay dahil ng manggagamot, at sumasampalataya ka, gagaling ka, kapatid. May dahilan ang lahat ng bagay kung bakit tayo nagpapatuloy sa Kanya. At wala tayong ibang dapat gawin kundi sumampalataya at kailangan yung ating level of faith is mag-level up. No? Hindi yung konting problema lang, wala ka na sa align na ilalakaran mo patungo sa Panginoon. Lagi natin tignan ang lahat ng bagay sa pananampalataya. Kapag may pagsubok, manampalataya ka. Kapag may problema, manampalataya ka. Kapag may karamdaman, manampalataya ka. So let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy nga, O Diyos, na patuloy kaming sumasampalataya at naniniwala sa mga bagay na kaya mo. Gaya ng mga himalang pinakita mo, especially sa buhay ng babaeng 12 taon ng tinutugo. Pinakita mo at pinaranas mo ang iyong pagkilos at himala dahil sa pananampalataya. Kaya sa bawat kapatiran na nakakaranas, Panginoon, ng mga karamdaman, ng mga pagsubok, Lord, bigyan mo sila ng pananampalataya na mas lalong magtiwala sa iyo sa kabila ng mga bagay na kanilang naranasan. Alam ko na ikaw ang Diyos na aming magiging sandigan sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Kaya patuloy kami magpapasalamat at pagtitiwala sa iyo at pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, God bless.